So ang tanong, alam nyo ba na sa inyo kinukuha yun? Chinarge na sa atin, may buwis pa. Ay, nako, yung usapin sa impeachment. Pero nagulat ako dun sa pinost na I am working to move Bohol. Di po totoo yun. Nandito ako sa St. Luke's kasi sinamahan ko po yung dad ko. We're still very lucky. He survived. He's on the way to recovery. And at 92, he is actually very strong. And we thank the Lord for the recovery. No? Yung privilege speech ko sa session, that was focusing on the issue of pass-through charges. Kasi pag tinignan nyo po yung electric billing natin, maraming charges po doon at sinacharge yun sa atin ng Meralco. Yun po ay may basehan sa batas na mandatory dapat na i-collect yun from us. Yung senior citizens po na support para sa kanila. Fit all, yung feed-in tariff allowance, green energy auction, JEA, lifeline rate. Kinukuha yun sa ibang mga consumers na can afford. Tapos, yun ang ipinapangbayad na subsidy sa mga 4Ps. Kung tulong sa 4Ps yun, hindi ba dapat nandun yun sa national budget natin? So, ito yung mga reasons na bakit nag-file po ako ng resolution to investigate in aid of legislation lahat po itong mga pass-through charges na to. Through administrative regulations ng ERC, ng Department of Energy, charge na lang sa atin. Ako, whatever it is, basta alam nating mga consumers. So, tanong, alam nyo ba na sa inyo kinukuha yun? Ang stand ko po sa systems loss is that loss na nga po to eh. Kumbaga ito yung kuryenteng dumaan sa entire grid, sa distribution lines na pinroduce po ng gumagawa ng electricity na hindi natin nakuha. Kaya nga loss to eh, dun sa system na yon. Di ba ang VAT, consumption tax? Anong na-consume mo? Value added tax for consumption. Hindi na nga natin nagamit, ninakaw na nga, loss na nga, chinarge na sa atin, may buwis pa. So kung ako lang, gusto kong ipatanggal to. So, isa pa to na na-filean ko to ng panukalang batas na House Bill na ipatanggal na yung VAT sa systems losses. Governor ako ng Bohol from 2019 to 2022. So, nung panahon ng COVID at saka nung Super Typhoon Odette. Pero, nagulat ako dun sa pinost na I am working to move Bohol from yung Region 7 at minumove ko sa Region 8. Di po totoo yun. Wala pong wag po tayong maniniwala dyan. Ay, nako, yung usapin sa impeachment. Sa Lunes pa ho yan, so wag natin pangunahan po yung sitwasyon. No? Leave it to your legislators. Pag-aaralan namin yan. Malalaman naman natin yung resulta sa voting ng impeachment. So, wag na ho natin pag-usapan yan. At saka yung mga nagsasabi na nangangampanya ako for one side or the other, wag nyo na po paniwalaan yan. Ang importante po, I am the first elected representative that is fighting for consumer rights for power. So, dapat ang tanong ng lahat, ginagampanan po ba ng tama ang trabahong ito? Dapat yun ang bigyan natin ng focus dahil ito lang naman talaga yung pinaglalaban ko. For other matters, there are other more competent people to talk about that. Hindi message to the bashers. Kasi yung mga bashers, wala akong obligasyon na sagutin sila eh. Pero doon na lang sa mga supporters ko. Huwag kayong basta-bastang magpapaniwala sa kung ano-anong mga news. Kilala nyo ako eh, dahil mga supporters ko kayo. Kayong mga supporters ko, tumulong sa akin, nag-support sa akin. I owe you everything kung bakit nandito ako sa posisyon na to. And you know me, kaya nga binoto nyo ako eh. So huwag kayong maniniwala, tulungan nyo na lang ako to spread the message of my work. But yung mga kung ano-ano dyan na hindi naman kapani-paniwala, tulungan nyo rin po ako to dispel all of those news. Pabayaan nyo na, siguro maraming praning. Gusto akong sirain sa politika dahil ayaw na magstay ako dito sa politics na to. Whether as party list, national issues, or bumalik sa Bohol. Pabayaan nyo na po yun. Matagal na usapan po yan. Magtrabaho lang muna tayo dahil sa panahon po ngayon ng crisis, mas kailangan that all government officials must be working for the people.